Hello guys, George here. I'm a freelancer tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and distress-free tax compliance. So today mag-share ako ng guide kung paano magbayad ng tax using Maya. Let's start. Okay guys, available si Maya sa App Store pati na rin sa Play Store. So kahit anong gamit mo, madadownload mo si Maya. After ma-download, pag open natin ng Maya app, ayan yung lalabas guys. Click nyo yung more and then scroll down nyo konti, makikita nyo yung payments, meron na doon yung government. Click natin yung government and then lalabas na kasama si BIR doon, nasa taas. Let's click BIR and then ayan, may unang reminder si BIR. Discuss natin yung reminder niya. Sabi dito kung paano i-fill out yung branch code. So mostly sa mga freelancer or individuals, kadalasan 3 0 naman yung last 3 digits ng TIN natin, di ba? Sabi dito, yun yung ilalagay sa branch code. So usually sa atin, 5 0 yung ilalagay. Ang una nating scenario, magre-register ako for example ng freelancing business ko for this month. Kailangan magbayad ng 500 registration fee. Ang pinaka-reminder natin, magba-process tayo ng payment pag na-receive na natin yung tax return receipt confirmation. So ito, na-file ko na yung registration fee ko and na-receive ko na rin yung, ayan, magkano yung registration fee? 500 siya guys. And then na-receive ko na rin sa email ko yung tax return receipt confirmation. So pwede ko na siyang i-proceed, bayaran kay Maya. Proceed tayo guys. So ayun, 500 pesos registration fee yung babayaran natin. Ayan. Lahat ng ilalagay natin sa Maya guys is based din sa BIR form. So ayan siya. TIN, yung TIN sa scenario natin, yung data dito for education or sample purposes only. So ayan yung TIN. Ito na yung branch code, 'di ba, yung reminder ni Maya. Maganda siya, nagre-remind siya dahil isa to sa common error pagbabayad ng online, yung branch code. So ito yung last 3 digits ng TIN. Sa sample natin, ito yung TIN ko, 3 0. Kaya 5 0 yung sa TIN branch code. And then yung amount, kung ano rin yung nasa BIR form na binabayaran ko, 500. So 500 din yung amount. RDO code, ayan, nandito rin yan sa BIR form ko. RDO code, ayan o guys, number 10, RDO code 28. Form series, dito kayo magbe-base. So 0605, may pagpipilian kayo dito. So ang 0605 is nasa, ayan yung pipiliin, 0600. And then form type code, pareho din yung nasa BIR form, 0605. Tax type, nandito rin siya sa BIR form, number 8. RF, meaning registration fee. And then return period, yun din yung return period ko dito sa BIR form, December 31, 2023. Dahil initial registration tong sample natin. Bagong registration ako. And yung email, syempre yung working email din. Dahil dito ipapadala yung payment reference ni Maya. And then pag na-fill out nyo na lahat, double check, isa-isa. TIN, branch code, amount, RDO code, form series, form type code, tax type, return period. Pag na-double check nyo na at okay naman lahat, click continue. And then may pangalawang checking naman si Maya. Ito yung pangalawa niyang checking, yung final ano niya, final step para ma-process yung payment. Ayan. Same lang naman siya. So, nag-double check ka na kanina. Dito, pang triple check mo na siya. Isa-isain mo na ulit, di ba? Parang hindi magkamali. Napakabilis magbayad online using Maya, pero napakabilis ding magkamali. Kaya nga, magti-triple check tayo. Isa-isain ulit natin. Amount. Ayun.
convenience fee guys, dito pinakita na siya. Kada payment ng any tax due kay Maya, may 20 pesos na convenience fee. So i-consider nyo yan sa payment nyo guys. Yung TIN, ayan. Reviewin lang ulit. Branch code, RDO code, form series, type code, tax type, return period, and yung email. Pag okay na guys, click pay na, and then ayun, makakapagbayad na tayo ng 500 registration fee. And then makaka-receive ka sa email mo. Ito, for our scenario, marireceive ko itong Maya payment reference. Kaya dapat tama yung email na ilalagay mo. So very important to dahil ito yung proof of tax payment ko. So ayan siya. So ako magre-register ako 'di ba sa sample natin. Kailangan to kompleto pagpunta ko kay BIR kasama yung Maya payment reference. So ayan siya guys. Basically at least maganda yung ano niya, nakalagay lahat. And then yung sa dulo, yung reference number. Papakita ko naman sa inyo yung final output. Ito na siya. Para maganda, magba-backup tayo, ipiprint ko lahat as PDF and then iba-backup ko na siya online using Google Drive or Dropbox. So page 1, yung BIR form. Page 2, yung tax return receipt confirmation. And then page 3, ayan na si Maya payment reference. 'Di ba? So kompleto na, tapos na tayo sa unang sample natin. Next sample naman, quarterly income tax return, second quarter. Ibang scenario naman to guys. For example, registered na ako as a freelancer and then may babayaran ako sa second quarter ko. Magkano? Ito, 1,600. Ayan ang tax due ko for the second quarter income tax return. Duly filed na rin siya using EBIR. Ayan yung page 2. So ito yung page 3. Paano mo masasabing duly filed na? Dapat na-receive ko na yung tax return na receipt confirmation. So na-receive ko na yung confirmation na naka-successfully filed na yung second quarter ITR ko. Pwede ko na siyang bayaran kay Maya. How to pay second quarter BIR form 1701Q, second quarter ITR. Again, manggagaling dito sa BIR form, lahat din ng ilalagay ko kay Maya. So sa Maya app, pagpunta natin kay BIR, TIN. Ano yung TIN? Nandito rin siya. Same naman yung ginamit nating data. So same yung TIN. And then branch code. Ano ulit yung branch code? TIN branch code, yung last 3 digits ng TIN ko. So in my case, 3 0. And mostly talaga sa mga individual, 3 0 yan. Kaya ang branch code, 5 0. Amount, 1,600. Yan din naman yung amount dito sa final ko. Kailangan ko magbayad ng 1,600. RDO code, nandito rin siya sa BIR form. Kahit ibang BIR form na to, di ba? Pero lahat din ang ilalagay ko kay Maya, based din dapat dito sa tax return na gusto kong bayaran. RDO code number 6, 28. So 28. Form series, anong form to? 1701. BIR form 1701Q, ang form series nito 1700. Sa form type code 1701Q, ito rin siya. Tax type, income tax. Return period, konting review tayo. Ano ba yung return period? Second quarter ITR, ang taxable period nito is from April 1 to June 30. At ang return period ay laging yung last day ng taxable period. So in this scenario, last day ng second quarter, June 30, 2023, kaya yon ang return period. And then your email. So ito, sa form na to, kasama din yung email. So yan din yung ginagamit ko, working email, para ma-receive ko yung Maya payment reference. And click continue. Ayun, double check mo muna isa-isa. TIN branch code, amount, RDO, form series, type code, tax type, return period, email. And then, bago mo i-continue, ayun, nakadalawang checking ka na. Last checking, third checking na dito. Pag-click continue mo dito bago mo i-payment. So, double check mo. Bill amount,
convenience fee, ayun, di ba? So, kanina 500 yung binayaran natin sa unang scenario, 20 pesos yung convenience fee. Dito, 1,600. Same pa rin, 20 pesos yung convenience fee. TIN, branch code, RDO, tama naman. Form series, form type code, tama. Tax type, return period, email, tama lahat. So, after third checking, iproprocess ko na siya sa payment. And then, tapos na. Tapos, hihintayin ko yung Maya payment reference sa email. Ito na siya. And then, sisave ko as a PDF. Tapos, pagsasamahin ko sila kasama yung BIR form for my copy. And iba-backup ko siya online. So, ito na yung final output, guys. Page 1 and page 2, yung BIR form. Page 3, yung tax return receipt confirmation. May proof of online filing. And then proof din na nakapagbayad na ako. So ayun guys, di ba? Napakadali lang magbayad kay Maya. So ayun ang ating quick guide. Final reminder natin, important, hintayin natin yung tax return receipt confirmation. Pag na-receive na natin yon, proceed na tayo sa payment using Maya. Another important reminder, triple check lahat, di ba? Napakabilis lang magbayad pero napakabilis ding magkamali at napaka-hassle pag nagkamali tayo, di ba? Ipapa-data fix mo pa yan kay BIR. Imagine yung hassle. Kaya triple check lagi. Kasi kaya nga tayo nagbayad ng Maya para hassle-free, di ba? And then number 3, i-back up lahat. I-print out mo ng PDF yung tax return. PDF na rin yung email confirmation. I-merge mo, ayusin mo yung filing mo. Backup tax return, i-print out mo yung PDF, di ba, ng BIR forms. And then yung Maya payment reference. And then i-save mo online, pwedeng Google Drive or Dropbox. That's it guys, mabilis lang, di ba? So ayun, pwede nyo na bayaran yung mga tax return nyo using Maya. Stay safe, see you on our next guide. Bye-bye. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.